tuwing sakay siya ng kanyang motor. Pakiramdam ng 23 anyos na si Mark John, malaya siya. Halos araw-araw po kaming nagra-ride. Pero isang aksidente sa motor ang tuluyang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Dahilan para ang kanyang mga binti lumubo, nagkulay talong, at para bang nabubulok na. Ang binata tuloy ngayon tila bilanggo sa sarili niyang kama. Naalala ko po yung mga kakalakad pa ako, nakakaupo pa ako. Sobrang hirap. Sa kubong ito sa Maramag, Bukidnon, nakatira si Mark John. 5 taon na siyang tila isa ritong preso. Ang kanyang mga binti at paa madalas daw namamanhid. Kaya kahit mga simpleng bagay, hindi niya nagagawa. Pagkatapos ng operasyon, hindi na ako makatayo, makaupo, makagalaw na, nakatagilid, hindi na rin. Ang nagsisilbi niyang mga paa ang nakababata niyang kapatid na si Jeboy. Naawalan ko. Naluoy kong kuya, di man siya kalakaw. Patagya po nga birahado ako kamot. Tapos akong likod nol. Masa pa. Tapos akong likod nol. Inupunasan po muna yung likod ko para hindi po kasi makati yung likod ko. Okay. Iduulang bangko. Nakaalalay rin si Jeboy sa tuwing maliligo ang kanyang kuya Mark John. Kay patong man sa bangko, yung tiil. May balde dito, ako yung magbubuhos ng tubig, tas si Jeboy po yung nagsasabo ng 2 pa ako. Kapag malamig kasi, tas naliligo ako, kinukumbulsyon ako. Kaya nililinis na lang daw muna nila ang mga sugat sa kanyang mga binti at paa. Kapag ganun na ini-sprayan ka ng alcohol, masakit ba? So, nakaramdaman ma. Kapag mainitan ako sa likod kong papaupo na ko sandali. Para mapreskuhan ang kanyang kuya, kumukuha si Jeboy ng dahon ng saging at inilalagay ito sa likod ng kanyang kapatid. Noon po, na hindi pa po siya na-aksidente, okay pa naman po siya sa amin. Pero hindi nga lang ganun ka-close kaming magkakapatid. Mostly po talaga nasa barkada siya kasi kaya nga po ginagamit yung motor ng papa ko. Tumatakas nga po siya para lang po makapagala. Ang dating nag-aalaga kay Mark John, ang kanilang tatay Edgar. Tinuruan ko po kung paano mag-alaga sa kaniyang kapatid kasi po magtrabaho ako para meron kaming makain. Naluoy man ko. Lain na timan. Trabaho si ate at papa. Tinanggap ni Jeboy ang kanyang bagong responsibilidad kahit pa may sarili rin siyang iniinda. May sakit din po siya na parang epilepsy. Nung grade 1 po siya, nabagok po talaga yung ulo niya po doon sa metal. Kasi naglalaro po siya ng... Mahal na mahal ko po kapatid ko si Jeboy. Wala ako sa kanya kasi mas marami pang alam yung ibang bata kaysa sa kanya. Iti na siya. Minsan nga binubuli siya ng iba-iba. Hindi kasi hindi niya alam yung edad niya. Si Mark John pa naman daw sana ang mag-aalaga sa kanilang bunso kung hindi lang nangyari ang sakuna. Hilig daw talaga ni Mark John na magmotor. Ang gamit-gamit niya noon, regalo ng kanyang tatay Edgar. Kasi di pa marunong noon yung papa ko. Ako ang nagmamaneho. Halos araw-araw po kaming nagra-ride. Yung sweldo ko po halos doon po pumupunta sa motor ko.
Hanggang noong December 2019, nagkayayaan si Mark John at ang isa nitong kaibigan. Ako na yung nagmamaneho. Hanggang nabangga sila ng truck. Wala na yung motor ko, nasira na. Hindi na nakuha doon sa police station kasi wala nga akong lisensya. Huwag na lang po kayong magmotor kung wala kayong lisensya dahil hindi po yun tama. Nabali po yung dalawang paa ko, nagka-blood clot po ako. 3 araw ako nawala ng alaala. Si Mark John, sumailalim sa ilang operasyon. May stainless na po tong dalawang paa. Naoperahan din ako sa ulo. Bumalik naman daw kalaunan ng kanyang alaala, pero tuluyan siyang nabaldado. Sobrang hirap. Naalala ko po yung mga kakalakad pa ako, nakakaupo pa ako. Hindi pa lang sana ako naging ganito. Ang kanyang mga binti naman, nagka-diferensya. Lumalaki. Una sa paa, umana sa hita, tapos dito sa legs, tsaka sa umitim. Sobrang hirap. Ito ko makatayo, makalakad at makatrabaho para makatulong sa pamilya. Hindi pa naman ako nawala ng pag-asa. Gagaling pa ako sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng LGU, nitong nakaraang taon lang napakonsulta si Mark John. Wala namang nabanggit ang doktor na infeksyon. Kaya lang daw lumalaki dahil hindi ko magalaw-galaw at ma-exercise araw-araw. Iniinom ko daw na tubig, hindi ko maipalabas sa pamamagitan ng pawis, kaya dyan pumupunta. Para makatulong sa pagpapagamot, nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Maramag. At upang mas maging komportable sa kanyang paghiga, niregaluhan din nila si Mark John ng kutsyon. If ever after admission, ma-discharge na, pwede lang yun kung request nila doctor para at least nila dyan makatanaw sa progress, sa pag-heal sa imong sama. Nagbigay rin ang aming programa ng financial assistance. Maraming salamat po sa KMJA sa tulong na ibinigay nila sa akin. Sana marami pa po kayong matulungan. Si Mark John, sinorpresa rin ang kanyang mga kaibigan na kasakasama niya noon sa kanyang rides. Basta naman ka doon. Okay na pala ko? Pwede na tama pa kasugdagan. Hinahinay, rapod kay. Patay mong crypto na. Masaya rin ma'am dahil binisita nila ako. Yun po, gumaling na ako. Gusto ko rin kasama sila ulit. Good afternoon. He was brought to NMMC for another hospital admission. So doon na-manage naman ang patient. Tapos nung nakauwi, wala na namang follow-up. Kailangan na talaga ng pasyente na madala sa hospital. 1, 2, 3. Nitong Huwebes, ipinakonsulta ng aming team si Mark John. Mayroon siyang infection, septicemia or sepsis, kasama na yung sa dugo nyo. Mayroon siyang infection sa knee, din sa mga sugat niya. Sa ngayon, he's lucky na medyo na agapan ng konti pagdating dito. Matreat yung sepsis, you can give appropriate antibiotics. Pero ang malaking tanong, may pag-asa pa bang muling makalakad si Mark John? From the start, meron na siyang tinatawag namin spinal cord injury. Wala nang chance na magbalik yung movement ng dalawang paa niya. Yung fracture naman niya sa femur, yung dalawang binti niya, walang problema, no? Nag-heal naman siya. Mayroon lang siyang infection sa tuhod niya kasi doon man pinadaan yung bakal, yung implant. Pwede natin tanggalin yung bakal para maibsan yung focus ng infection. Wala pa mang rason na putulin siya. So as much as possible, i-save talaga. When it comes to spinal cord injury, ang pinakamaganda dyan is yung multidiscipline approach. Mayroon kang rehab, PT, occupational therapy. Nanalangin ako makalakad. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Si Mark John, umaasang muli siyang makakatindig. Makakalakad. Iduulang bangko. Muling makakahakbang. Patungo sa isang mas magandang bukas. Gusto na ko maulian siya. Sana po matulungan niyo po ako. Hindi pa po kasi ako nawala ng pag-asa na gumaling pa.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.